Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating po itong kukunin sa mga awit, Kabanata 55, talata 22. Ang sabi po dito, ilaga kay Yahweh yaong suliranin, at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ang salita ng Diyos, ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito mga kapatid, alam naman natin yung libro ng mga awit. Marami tayong mababasa dyan tungkol sa pananalangin para tayo ay tulungan ng Diyos, dalangin para sa Kanyang saklolo, kapag tayo ay nasa mga kagipitan, kapag tayo ay nasa mga suliranin ng buhay, ay marami tayong mababasa sa may aklat ng mga awit na tungkol sa mga pagtulong at yung dalangin ng mga tao na sila ay tulungan ng Panginoon. At dito ay ini-encourage tayo ng Kanyang salita na anuman yung mga suliranin na dumarating po sa buhay natin, patuloy nating ilagak sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin. Diba? Ano man yung pinagdaraanan natin, kahit sabihin pa natin na napagdaanan mo na yan, at kung minsan parang alam mo na yung dapat mong gawin, ay patuloy pa rin. No? Huwag tayong mananangan sa sarili nating kakayanan. Sa lahat ng gagawin pa rin natin, kailangan pa rin nating hingin yung paggabay ng Panginoon. Diba? Na tayo'y tulungan, tayo ay gabayan sa mga bagay na ating kinaharap, sa mga suliranin ng ating mga buhay. Kaya nga sabi ko kanina, kahit pasabihin na natin na napagdaanan mo na yung sitwasyon na yon, ay hindi ibig sabihin na hindi na tayo lalapit sa Panginoon, di ba? Kundi patuloy pa rin tayong magtitiwala sa Kanya, patuloy pa rin natin na ilalagak sa Kanyang mga kamay yung magiging solusyon, yung Kanyang magiging paggabay sa bawat isa sa atin. Tayo ay aaksyon, gagawa, kikilos ayon sa patnubay ng Panginoon. Kasi parang ano yan kaya sabi mo pang kabisado mo na yung lugar na pupuntahan mo, hindi ibig sabihin na yun na magdadrive ka na lang, tapos hindi mo nahihingin yung guidance ng Diyos. No? Kasi sabi mo, alam ko naman papunta doon. Ilang beses na ako pupunta doon. Yes, alam mo yung pagpunta doon, pero siyempre, hindi mo alam kung ano yung mararatnan mo doon. Hindi mo alam along the way, ano yung mga makakaharap mo. Diba? Kasi may mga disgrasya minsan. Diba? May mga traffic, o kaya may mga siraulong driver din sa nakasama mo sa kalsada. Na baka mamaya, uminit yung ulo mo, nagkagit-gitan, no? May aksidente, walang problema doon kung alam mo yung pupuntahan mo Pero hindi ibig sabihin na dahil alam mo na yung pupuntahan mo hindi mo na kailangan yung pagsama ng Diyos. Hindi na natin kailangan yung gabay ng Panginoon. Kasi nga habang binabaybay mo yung lugar na yon, hindi mo alam kung ano meron doon sa dinaanan mo kasi magkakaiba yun no? Hindi ibig sabihin na noong linggo pagdaan mo doon is the same person, no? The same na mga sasakyan pa rin yung makakasama mo, no? Same pa rin yung mga taong nagda-drive, di ba? O same pa rin yung sitwasyon, no? Kung pumunta ka doon ay summer, ngayon winter na. Kung nag-i-snow, kaya umuulan, di ba? So magkakaiba yan Kahit sabi mo pang nakadaan ka na dyan, pero araw-araw sa pagdaan mo dyan, iba-iba yung sitwasyon, di ba? Na pwedeng mangyari. Ganoon din sa buhay. Hindi ibig sabihin na napagdaanan mo na yung bagay na yun, sabihin mo, kaya ko na to. Kasi napagdaanan ko na yan So, hindi ganon, mga kapatid. Kasi kung mahirap din, kung masyado tayong kumpiyansa rin sa sarili natin, minsan nawawala na yung tiwala natin sa Panginoon. Ang inaano lang dito, mga kapatid, is
hingin pa rin natin yung gabay ng Diyos. Minsan diyan tayo napapahamak minsan, di ba? Doon sa mga akala nating alam na natin, no? Alam natin na kaya natin. Minsan doon tayo no? Yung masyado tayong overconfidence, no? Tingnan mo kung minsan sa mga sports, di ba? Dahil masyado niya in-underestimate yung kalaban niya. Anong nangyari sa kanya? Di ba? So, hindi, kahit sa naman kahit ngayon sa mga sports, di ba? Kahit natalo mo na yan, o dalawang beses mo na natalo yan, hindi ibig sabihin sa ikatatlong pag mimit uli, o yung sa yung sa sport na sinasalihan nyo, matatalo mo uli siya, di ba? Kasi siyempre naghahanda rin yan. Siyempre, may nalelearn na siya doon sa mga mistake niya na nagawa niya, bakit siya natalo sa iyo, di ba? So, siyempre, pinag-aaralan niya rin, ano ba yung mali ko, ba't ako natalo sa taong ito? So, paghahandaan niya yan. Ikaw naman, kung iisipin mo na, ay, 2 beses ko natalo yan. Magbabanding-banding ka na lang at dahil sa overconfidence ka, so hindi ka na magsasanay, hindi ka na mag-iensayo, masyado ka ng tiwala sa sarili mo, so ano mangyayari sa iyo? Di ba? Bigla ka na lang magugulat na natalo ka. Bigla kang na-surprise. Ganun sa buhay mga kapatid Kaya nga sabi palagi, ilagat mo yung mga suliranin natin sa kamay ng Diyos, dahil sabi yun, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Maraming taong nabibigo sa buhay kasi nga bakit? Kasi nagtiwala sila sa kanilang sarili. Ang sinasabi ng Bible, magtiwala tayo sa Diyos, lubusan. Nung itiwala natin sa Kanya ay ibigay natin ng lubusan. Ibig sabihin, yung kabuuan. Huwag nating hindi niya sinasabi na magtiwala tayo sa sarili natin ng lubusan. Ang lubusan na tiwala ay dapat nasa Diyos. No? Meron tayong tiwala sa sarili natin, pero kahit may tiwala tayo sa sarili natin, patuloy pa rin natin na inilalagak sa Diyos yun, kasi ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Di ba? At sabi niya, hindi tayo mabibigo Kaya nga, may mga passage sa Bible na nagsasabi na ang sino man nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mabibigo. Kaya maraming tao nabibigo sa buhay, maraming tao ang nag-fail, bumabagsak, natatalo, iba nag-give up na. Kasi bakit? Kasi hindi nila ibinigay sa kamay ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na pag binigay mo yung isang bagay sa kamay ng Diyos, wala ka nang gagawin. Kasi kung gano'n na lang palagi, para tayong mga Kristiyanong para tayong tinotolerate na maging tamad, hindi gano'n, di ba? Pag sinabi natin inilagak natin sa kamay ng Diyos, ang ibig sabihin yon, pinagkakatiwala natin sa Kanya at hiningi natin yung Kanyang gabay, di ba? Ang Diyos ang mag-guide sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Diba? Kasi may mga bagay na sa tingin ng tao tama, pero ang ending sabi doon, kapahamakan. Minsan sa mga exam, di ba? Minsan yung mga question masyadong masyadong tricky, di ba? Kala mo yun ang tamang sagot, yung pala hindi, no? May isang letra lang doon, no? May isang word lang doon na na mag-iiba na yung magiging meaning niya, di ba? So dahil kumpiyansa ka, hindi mo talaga inintindi, no? Pagkabasa mo, sabi mo, ito na yun, no? So ano nangyari? So nagkakamali. So marami tayong kabiguan sa buhay At maraming tao nabibigo kasi bakit? Kasi nga, hindi nila kasama ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, at sabi naman doon ng Panginoon, hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya hahayaan ang taong magaling. Yung taong magaling, yung matuwid, namumuhay sa kalooban ng Diyos, yung taong inuuna ang Diyos sa buhay nila,
ay tunay na sabi doon ng Panginoon na hindi niya pababayaan. No? So, hindi tayo mabibigo, hindi tayo pababayaan. Diba? So, pag sinabi natin hindi tayo pababayaan, makakaasa tayo na yung support, no? Na isusustain tayo ng Panginoon. Ano man yung kaarapin natin, ano man kabigat yan, ano man ang laki. Sa tingin natin ang problema yan, tandaan natin, mas malaki ang Diyos. No? Mas malaki yung magagawa ng Panginoon. Kaya nga sabi, walang bagay na imposible sa Panginoon. Hindi ibig sabihin yun na there's nothing impossible sa Diyos, ay magiging easy yung pinapasa natin, yung suliranin natin. Ang ibig sabihin lang yun, mga kapatid, yung mga bagay na sa tingin natin, hindi natin kaya, nagiging posible, na nagagawa natin ng solusyon, na nagagawa natin ng paraan. Kasi bakit? Kasi nga, sa tulong ng Diyos. Di ba? So, dito mga kapatid, ito lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man yung mga bagay na hinaharap natin sa buhay, patuloy nating ilagak ito sa kamay ng Panginoon. Huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Kasi kung tayo patuloy na magtitiwala sa Kanya, ang pangako niya, hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo mabibigo. Amen? So, yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.